pwede ko na piluon sa napulo kapilo ka ng ilang pangandoy in the sense na kuwan ko ito sa mga tigulang at tumandok kuwan ko ka ng nitibo ko sa maong lungsod. Pero sa iba namang pagtatanong, tawagin na lang kitang mayor, ano ang plano naman natin regarding dito sa mga senior citizens? Meron ba tayong ever plano? Since that's expanded benefits of the senior citizen in addition to the 20%, additional 12%, di ba? Pero pagkaalam ko kasi mayroon binigay sa, tawagin ko na lang, pati ako kasi senior citizen na rin ako. Ba? Yung BAT, binibigyan kami ng BAT kaya nagiging 8% na lang ang aming deduction. So babalik yata ito pagkaalam ko, Mayor, sa 20% at saka na-approve na rin. Na-approve. Pero how long will it be? Let it be decided by the Congress and be interpreted by the court kung paano na siya i-interpret. Okay, for the local government units, especially sa mga highly urbanized, it's up to the deputized or alter ego of the Department of Social Welfare and Development. Pero wa man mo demanda way kaso. Let it be decided by the case. Pero kung ang mga advocate dili mo pasa mo submit ng kaso sa korte, wala ganay kaso may tabo, wala desisyon, wala precedents. So dagaran na dumog ko nga mga yango-ngo. Pero sa lungsod ko sa mayor, wala ko na-encounter nga ng problema. Dalay dagan ka advocate because tungod nga gusto mo avail diya sa mga habal-habal, diya sa mga jeep. Pero kasagaran mga settlement area na di kayo halos na may sakyanan sa bagay. Ito siklo lang. Yeah, sa bagay noon. Pero ito ba ang mga senior citizen law sa ating local? Pattern ba ito sa ibang katulad ng USA? Pattern ba ito mga senior citizen natin? That's enacted by the Congress. So dapat a national government and the local government units i-implement yun na siya. The DILG as an alter ego of the Office of the President and the Department of Social Welfare and Development mo subaybay nila. So dapat special treatment yan talaga. Dahil actually dapat sa balaod. At saka hindi tayo lalabas kung walang senior citizens Ako anytime 13 years from now mas senior citizen ako. Batang-bata pa pala. Dapat mo may advocate ka na. Pero bago ang lahat, Mayor, mag-isa muna ang patalastas. Back to our program, Mindanao Talks. Mayor, gusto ho namin malaman sa mga lalo na yung mga nakikinig at saka sa mga nanonood sa atin kasi ang nire-request babalik kayo doon. Siyempre, alam nyo na kung ano mga panibago nating plano doon sa lugar na yun. Usually we're champion in before I left, in 2005. Nahimutang nasyon na kitang Residungan as best implementer on the universalization of the PhilHealth. We enrolled more than 284% over and above the NIDA classification on the indigency. So sa poverty incidence, mababa pero yabot ang atong i-enroll na supposedly sa NIDA na is only more than 1,000, naka-enroll more than 4,000, 284% ang atong na-enroll sa PhilHealth. Gibayran to nila nakatunga 50% na din ang atong Back to our show, Mindanao Talks. Andito tayo ngayon. Ang ating pag-usapan naman regarding sa pagbalik ni Mayor kung ano ang mga magagandang projects niya ngayon i-introduce sa kanyang lugar. Ano ang ating magandang project na iniisip doon? Human resource development, kasi yung infrastructure, bisag kisay Mayor, executive, may mahimo na siya. Important is the human structure. So when I was a mayor, we will adjust as the most empowered local government unit may Malacanang through the comprehensive integrated delivery of social services. Tsaka drug-free yata yung lugar ninyo. Before, basta mo ganing strengthen ang family. Yung battle cry ko is pamilyali ko nung lungsod magmalambuan.
Pamilya ligunon ang lungsod ng Malambon. So there is no such success that can compensate failure at home. Tama na English ko ba? Tama na lang. So no substitute, no? No substitute. Wala nga napili pa nga pinakuha ko mga saringan. Wala naman, pero kaya na lang kumanulti. So on peace and order, tapos aside from infrastructure development, and then sa education, grand slam ta sa una, it comes sa literacy program. Hall of Famer ang local government unit sa Duali on literacy program, and then ato nang ipadayon sa PhilHealth program, dili na ito pabayron ng katawan. Ang mga PUROKs development, darang mga PUROK sa una, tagaan ako ng honorariums ang mga PUROK leaders. Sa peace and order, ato silang ginatagaan gyapon ng mga pwede man na kayo mga buko-buko lang, mukhaon po na ito mga sakop. And then siguro na ito ang pagpalambo sa panginabuyan. The informal sector should be given preference sa mga sa ito ba not counted ba karang mananumay, ang mga labandera, dapat matagaan na tutulong kaning atong ginatawag na Grow Micro program for the informal sector or not counted. At inarita naman sa mga programa na to sa una, pero pahingoskan pagod karon especially on the nature's farming. Kasi advocate on nature's farming, being a father of the Organic Ordinance Davao del Norte, o kanatong lungsod nag-adapt na siya og kanang sariling organic rice, the bed rice now, before is GSF rice, guaranteed seafood, organically grown palay. So almost mga 30% ng kayutaan sa Duhali nga nagatanom ng palay, more or less mga 1,000 hectares, nagatanom sila ng organic rice, organic food. So mula itong tutukan. So more or less ang ating population diya sa Duhali. Only 26,000. 26,000. More than 26,000. So ang major produkto diha is agricultural products. First is the banana products for export, and then rice and coconuts and fish ponds. Ang banana products ninyo for export, anong dinadalang kuhan yan? Hindi ko sure, pero definitely the banana plantation of the Florindos, Tadeco. Okay. Yung Lapanday, the small banana growers, individual banana growers. So at least good news yan sa atin, lalong-lalo na sa mga taga-do. To advocate, dapat nato may mga moratorium on the imposition of taxes. Double jeopardize sa mga tao. They are paying the VAT, the IVAT, and then the local government, magikompetensya pa yun, nagpag-impose ng mga exorbitant. Exorbitant taxes, the capacity of the small taxpayer ang magpabilin katong mga abilidaran ng mga negosyante na maggamit og dami, manikas pa yun. Lang income tax, kaya naman sila yung mga tikasan po nga mabuhat sa ilang libro. Pero ang gagmay nga mga businessmen or entrepreneur, manira. So mga suyop na lang ng pipila ka mga makahimuslanon or minuntang hakog ng mga pipila ka mga negosyante. So at least yung mga gagawin ng mga taga nandoon, kahit na maliit na negosyante, gagawin nila. Sira store. That's considered informal business. Informal sector of the society. Sira store. This should be right. Nakatungod. Or else, mag-grilya din na magpado sa gobyerno. Aside sa mga rice at saka banana planters, ano pang mga ibang produkto ang mga nanggagaling doon sa lugar natin? Isda. Isda? May fish pa na siya, mga almost 500 hectares. Kasi itong mga marshlands na nagtatawag na pawas, we developed that into inland fish pond. Ako nagutangan o kanang excavator, pautang mga farmer tag 5,000 per hectare, gi-excavate na siya, gihimo na siya nga protection dike. At the same time, sa conferential road. Now, that is a tourism attraction of Davao del Norte. If in case ma-open ang karsada ng Talaingod and Bukidnon, so wala siya stopover. Pulos naman siya mga more urbanized. So kanin Duhali will prepare
ipreparar niya ang duhali ay ang sarili